everyone, magandang araw po sa inyong lahat. Gusto kong i-flex sa inyo itong mga kaganapan sa ating farm. So ito guys, yung mga bengala natin at saka pabo na papisa po natin ngayon. So ito, yung huling napisa, may tatlo po tayo. At dito po mayroon po tayong mga bengala na napapisa po, medyo marami-rami po ito, at mayroon din pong apat na pabo guys. So ito po, ganito lang po yung ginagawa natin sa ating farm. So habang nasa ibang bansa. So guys, yung mga kapwa ko OFW, sa mga gustong mag-umpisa ng ating sa ating mga alaga, pag-aalaga ng mga ganitong klase ng hayop guys, ay pwede po kayong lumapit sa akin. Available po yung mga yan na pang-dispose po kung kinakailangan. So madali lang alagaan ito guys, itong mga pabo at saka bengala, kung susundin lang po natin yung proseso. At ito naman po yung mga gansa natin dito sa ating area to. Pero ang problema, hindi pa sila nangingitlog. So hindi ko po alam kung ano po yung dahilan na hindi po nila pangingitlog, dahil marami naman po silang pagkain. Ito po yung mga breeders natin na pabo or turkey. So yan guys, tiyaga-tiyaga lang. Dahil sa hirap po ng buhay, kailangan po nating magtrabaho, kailangan po nating tumayod, at nang sa gayon ay umasenso naman po tayo ng konti or pangdagdag sa ating mga gastusin. So dito guys, may mga tao po tayo, bali isang pamilya po yung nandyan. So ito naman po yung mga pinapaitlog po natin na mga Rhode Island Red guys. So dito po tayo kumukuha ng mga binebenta po natin na mga itlog. At hindi man po ganon kadaming pangingitlog nila, pero makakabawi din po tayo sa kanilang mga kinakain. Dahil first time pa po nating mag-alaga ng mga ganito. So at saka isa po, mga tauhan lang natin ang kasama natin doon, at saka yung anak ko na bunso. Minsan hindi nila nasusunod yung mga proseso ng pag-aalaga. So yun po ang mahirap kung walang tao na magmamando sa kanila. So yun, everyday, hindi ko alam kung nakakailang tawag ako sa isang araw para kumustahin, turuan sila kung ano po ang gagawin. Dahil sa totoo po, wala man po akong experience ng pag-aalaga sa mga ganito. Pero dahil sa sipag po natin na nanonood ng mga YouTube, ay natututo po tayo. So meron pa po tayo dito mga pabo, pero sa masamang pinasok daw po yan ng sawa. So nalagasan po tayo ng tatlo guys. So talagang ganun lang. Kung sawa talaga ang kumain, wala tayong magagawa. Pero ang masakit kung yung sawa na may paa, mas masakit po yun. So ito guys, nasa 3 months na sila. Siguro pag makagawa tayo ng maganda-gandang kulungan doon sa farm, sa area to, pakakawalan po natin sila. So ito naman guys, yung mga breeders po natin dito sa farm, sa area to. Ngayon mag-i-start po tayo na mag-breeding. So nagpalagay na po ako ng mga
tandang dito na kakasta sa mga manok natin para yung mga itlog po nila ay magiging fertile. So ganyan lamang guys, may 30 heads po tayo na inahin dito. At yung iba po, dati binebenta po namin yung mga itlog nila. So ngayon, mag-iipon tayo ulit ng itlog na i-incubate natin. Mga good for 1 week siguro. Itlog nila ng 1 week. So dito guys, banda yung area 2 po natin. Ito sila. Sa bagay, medyo maganda naman ang mga tindig nila, maganda kulay. So kasi nung nakaraan lang kami nag-bacterial flushing dito sa kanila. Pero siguro itong susunod na linggo magbibigay po tayo ng paligo dito para sa ganon mas maganda yung magiging condition po nila pag So guys, ganito lang po ang aking ginagawa, pinagkakaabalahan sa buhay ko dito sa Hong Kong. So hindi ko masasabi kung tama ba yung mga pinaggagawa ko dahil minsan nalulugi. Hindi ko alam kung kumikita, pero ang alam ko wala pa. Puro out guys. Yun talaga ang mahirap pag wala po tayo, pero hindi naman po tayo basta-basta pwedeng uuwi at mag-aalaga na lang ng mga manok na ganito dahil hindi po kayang palabasin guys yung mga kinakailangang pang support sa mga gastusin natin buwan-buwan pag nasa Pilipinas lang ako. So konting tiis na lang dahil mayroon po tayong 2 college na ginagastusan, may 2 bahay na binabayaran. So hindi kakayanin kung sa pag-aalaga lang ng manok. So tiis lang muna guys dito sa ibang bansa. So ito naman yung mga pabo natin, nakawala sila. Kaya lang medyo delikado pag laging nakawala yung mga alaga natin ganito dahil minsan mayroon na lang biglang nawawala. Hindi ko alam kung paano nangyari yon, pero malamang sa malamang sila na yon. Ayusin lang nila yung mga kilos nila dahil oras na malaman ko kung sino yung mga nangunguha ng mga alaga natin dito, hindi ko patatawarin kung sino man sila. At saka eto guys, yung kan natin, mga breeders natin na iba dito, medyo makalat yung farmhouse natin. Yan po ang epekto pag wala po talaga yung management sa wala siyang aaksyon mismo dyan sa lugar. So dito naman guys, dadako tayo sa ating mga breeders na baboy. Bale nakapagpaanak na po tayo ng 3 baboy guys. So yung first na piglets natin ay nai-dispose na rin sa awa ng Diyos dahil bali 5 po yung baboy natin na hinihintay na manganganak at yung 3 nga po ay nakapag-anak na. So ito po yung mga unang piglets natin na nabenta na po guys. Sayang, ang gaganda, ang lulusog, pero at least pera na yon at siyempre nagamit na sa tamang paraan kung saan gagamitin guys yung pera na napagbentahan natin dito. At yun, kaya nga tayo nag-aalaga para may pandagdag po tayo sa mga ating gastusin. So ito naman guys yung
Lalagyan. breeders po natin ng Bengala. May 4 po tayong breeders ng Bengala guys. So ang kagandahan po ng Bengala guys, kung mangingitlog ang mga ito ay more or less 40 eggs bawat isa po. Kanino yung kondom sa loob? Kaya Dito po yan. yon ang masaklap lang, hindi po nila lilimliman yung kanilang mga itlog. So kailangan po pag may ganito ka, mag-i-incubate ka. Ngayon, yun po yung mga na-incubate namin, na-hatch namin sa bahay. Yun po yung mga itlog nila. Dito po nanggaling yung mga iyon. So, itong mga Bengala natin guys, nasa 1 year old ng mga ito. At minsan pa lang sila ng itlog. Tapos, nakapagpa-hatch naman tayo ng mga nasa 15 heads siguro. So, balik ulit tayo guys dito sa ating kan. Bali, ito yung isang baboy natin guys na malapit na ring manganak ulit. Hintayin lang natin mga siguro 2 weeks, 3 weeks, manganganak na po ito. At ang susunod na manganganak ay yung kulay itim din. So ganyan lang guys ang buhay. Konting tiyaga, konting tiis, at magdasal din po. Kailangan po magdasal, humingi ng tulong sa ating tagapagligtas na Panginoong Jesus. So ito guys yung last na manganganak, mga 2 buwan pa siguro ito bago manganak guys. So ayan, malalakas silang kumain, kaya siyempre feeds ang mga pinapakain po natin. Ito po yung isa po nating mama pigs na kapapanganak lang po noong nakarang araw. Bali 2 days old tong mga piglets nila. Nagbigay din po siya ng 12 heads. So medyo maganda po, maganda yung resulta. At sa awa ng Diyos ay nakapanganak po ng maayos itong ating baboy na inahin. So eto guys yung mga plano ko pag darating yung araw na uuwi na po tayo sa Pilipinas. Ito po ang plano ko, mag-alaga ng mga baboy, kung ano-ano, pato, pabo, manok. Yun po ang gagawin ko pag nasa Pilipinas na po tayo. So pandagdag po sa ating mga gastusin kung dahil bata pa po yung bunso natin, sa grade 11 pa lang, so medyo madugo pa pong labanan ito. Hindi basta-basta guys, kasi alam naman natin na pag ang isang magulang ay may pinapaaral na anak, medyo mabigat po ang gastusin. So ito guys yung boar natin, yung barako. Ito ay isang pure durok, at siya po ang ama ng mga piglets natin. So nasa mag 2 years na rin yata itong baboy natin ito sa atin. Hindi pa. Kasi maliit pa ito nung last year na umuwi ako. So mga ano lang po ito guys, 1 year 6 months. So ito na guys si Yumol natin, yung barako nating kambing. Ewan ko, parang hindi na ibibigay yung mga sapat na pagkain at saka vitamina, kaya parang walang kagana-gana, walang kalatoy-latoy guys. Mahal pa naman ng bili po natin dito, halos 100,000 ang bili po natin dyan guys. So nakapagpaanak din tayo, may palahi din tayo sa kanya, kaso nga lang napabayaan din yung mga iba. So talagang ganun lang, try and try until you die, until you succeed. Sa bagay parang lang ito,
subok lang natin dahil first time pa nga po tayong nag-breed, nag-alaga. At isa pa po, wala po tayo dyan sa Pilipinas na sumusubaybay sa ating mga alaga guys. So ito guys yung mga kwan natin, upgraded natin na galing sa aking kapatid at try po natin hanggang sila po ay makapagpanganak din po. At maraming salamat sa inyo guys. Salamat sa suporta. Kung may mga mali akong nasabi or hindi tama, bahala na po kayong magpasensya or mag-unawa sa mga sinasabi ko guys dahil eto, hindi naman po tayo marunong na magsalita. So kayo na po ang bahalang umintindi. So thank you so much at sana huwag kayong magsawang mag-support sa aking channel. So thank you Lord, thank you so much, thank you mga kaninong. I love you all. God bless.